Balak mo mag-take ng tirzepatide? Panoorin mo ang video na ito hanggang sa uli. Hi mga idol, ako si Doc Doms. And welcome back to my channel. Para sa mga bago lang sa channel ko, I'm a board-certified ophthalmologist and a retina specialist here in the Philippines. So if you want medical and eye contents, please don't forget to hit that subscribe button and turn on that notification bell for more videos like this. Pero disclaimer lang po, ang mga videos na ginagawa ko ay hindi para mag-diagnose ng mga iba't ibang sakit nyo sa mata dahil mahirap mag-diagnose sa ganitong platform. Bagkos ito ay para mas maintindihan nyo yung mga iba't ibang sakit nyo sa mata na na-diagnose na po sa inyo. Ang pagpapacheck up sa inyong mga ophthalmologist ay ine-encourage. And for today's video, pag-usapan naman natin kung nakakalabo nga ba ng paningin or nakakabulag yung mga iba't ibang gamot sa diabetes tulad ng tirzepatide, Ozempic, pati na rin ng insulin. Tara, let's discuss. Usong-uso ngayon yung mga bagong gamot sa diabetes tulad ng tirzepatide at Ozempic na siyang nakakapagpababa ng blood sugar level at nakakapayat na din. For sure, narinig mo na ito dahil nagiging hype na nga ito at nagiging sikat na. Pero alam mo ba, meron akong mga pasyente na pumupunta sa clinic dahil takot silang magsimula ng mga gamot na ito dahil marami silang naririnig na ito daw ay nakakalabo ng paningin at nakakabulag. Hindi sila natatakot dahil nga injection ito, kundi dahil maraming mga pasyenteng nag-take nito na nagrereklamo na lumabo daw ang kanilang mga paningin. Dito nagsisimula yung maling paniniwala. Dahil merong mas malalim na dahilan kung bakit lumalabo ang paningin after mag-take ng mga gamot na ito. So, linawin natin na hindi direkta yung gamot mismo ang nagkokos ng paglabo ng mga paningin ng mga pasyenteng ito. Dahil walang gamot na ginawa para sa diabetes na ang side effect ay mabubulag ka. Pero bakit nga ba may mga pasyente na lumalapit after mag-take ng mga gamot na ito na lumabo daw ang kanilang mga paningin? Dito pumapasok ang siyensya. Kapag ang isang tao ay may matagal ng diabetes or mataas ang kanyang sugar levels, ay hindi maganda ang blood flow ng dugo sa kanilang mga mata at nagkokos ito ng madaling pagkasira ng mga blood vessels sa retina. Ang tawag dito ay diabetic retinopathy na nagawan ko na ng video na pwede niyong panoorin para sa mas detalyadong discussion about sa sakit na ito. Kadalasan, sa simula ng diabetic retinopathy ay wala itong sintomas at tahimik lamang ito. Nakakakita pa rin ng malinaw ang pasyente kaya akala niya ay okay at wala pa siyang sakit. Pero sa loob ng kanyang mga mata ay meron ng mga pagbabago at pagkasira ng mga blood vessels nang hindi niya alam. Kapag ang pasyente ay nagsimula ng treatment, lalo na yung mga malalakas na gamot tulad ng tirzepatide, ay bumababa ang kanilang sugar level at minsan ay masyadong mabilis ang pagbaba nito. At dito nagkakaroon ng tinatawag na early worsening of diabetic retinopathy. Dok, parang kontra sila. Ginamot mo na nga yung diabetes at pinababa yung sugar level, pero nag-worsen pa rin yung diabetic retinopathy? Parang gumagaling ka na nga, pero lumalala naman ang iyong mata. Yes, pwede mangyari yon, pero hindi ibig sabihin na yung gamot na tinake mo ang may sala nito. Although, yung early worsening of diabetic retinopathy na pwedeng mangyari ay panandalian lamang at sa simula lamang bago ito magtuluyan na gumaling. Ang ibig sabihin lang nito ay biglaan kasing nag-adjust ang mata mo, lalo na ang retina. Imagine mo yung retina mo parang sponge na nasanay sa mataas na blood sugar. Tapos bigla mong binago yung environment at biglang bumaba yung sugar levels. Dahil dito ay nagkakaroon ng changes sa blood flow, sa vascular permeability, at minsan ay naglilik na or tumatagas na yung mga vessels. Kaya may mga pasyente na pwedeng magkaroon ng paglabo ng paningin, makakita ng mga floaters, o minsan kahit yung pagdurugo sa loob ng mata ay pwede ring mangyari. Ito rin ang rason kung bakit sa insulin na decades na ginagamit ay pwede rin itong mangyari. So ibig sabihin, hindi ito bagong phenomenon na dulot lamang ng mga bagong gamot sa diabetes. Napag-uusapan lang ito ngayon dahil sa pagka-hype or pagkauso ng mga bagong gamot tulad ng Ozempic at tirzepatide na effective talaga na biglang pababain ang blood sugar at nakakapayat din. So malinaw na na hindi gamot ang nakakasira sa mata.
Ang problema ay yung biglaang pagbabago sa sugar level ng inyong mga mata. Ngayon, pag-usapan natin specifically ang tirzepatide. Ito ay isang dual action na drug, kaya mas powerful siya kaysa yung mga sa traditional na gamot sa diabetes. Mas mabilis ang pagbaba ng HbA1c at mas malaki ang weight loss. Maganda ito. Pero dahil dito ay pwede mangyari yung rapid glucose shift na pinag-uusapan natin. Kaya sino ang mga pasyente na dapat mag-ingat? Una ay yung mga pasyenteng meron ng existing na diabetic retinopathy. Pangalawa ay yung mga merong sobrang taas na HbA1c. Halimbawa, yung mga nasa 10, 11, 12, pataas. Pangatlo ay yung mga pasyenteng biglang nag-shift sa aggressive treatment ng walang proper monitoring. Isa pang simptomas na pwedeng mapansin ng pasyente sa early phase ng treatment ay ang paglabo ng paningin. Pero hindi ito parating retina lamang. Minsan ay pwedeng ito ay lens-related. Dahil kapag nagbabago ang sugar level sa ating mga dugo, ay nagbabago din yung tubig sa ating mga lens na nagkukos ng paiba-iba na grado nito. Kaya minsan ay may mga pasyenteng nagre-reklamo na parang hindi na sukat sa kanila ang kanilang mga salamin. Pero after mga few weeks ay pagsuot nila ulit ng salamin nilang luma ay lumilinaw naman ulit ang kanilang mga paningin. Again, ito ay dahil sa papalit-palit na grado ng mata dahil sa papalit-palit na blood sugar levels. So bago ka magpalit ng iyong mga salamin or magpagawa ng bago, ay siguraduhin na stable muna ang sugar level ninyo. Ngayon, dapat bang katakutan yung pag-take ng mga bagong gamot tulad ng tirzepatide at iba pang gamot sa diabetes? Ang sagot ay hindi. Kailangan mas matakot ka sa hindi pagpapagamot. Dahil kapag napabayaan ang blood sugar level na mataas, ay unti-unti nitong sisirain ang inyong retina na magkukos ng paglabo ng paningin hanggang sa pagkabulag. At kapag umabot ka na sa stage na yon, ay mas mahirap na itong gamutin. So minsan, kakailanganin na ng injection, ng laser, o pati na rin surgery. So ang pinaka-goal talaga ng management ng diabetic retinopathy ay ang pag-control ng sugar level. Prevention pa din is better than cure. At dito pumapasok yung tamang gamot para makontrol ang inyong sugar na bigay sa inyo ng inyong mga doktor. Hindi pwede yung ikaw lang yung magsisimula nang hindi ito na monitor ng iyong doktor sa diabetes. So paano natin maiiwasan ang early worsening ng diabetic retinopathy? Ito ay simple lamang pero napaka-critical. Una, dapat meron kang baseline examination ng iyong retina bago ka mag-start ng mga gamot na ito, lalo na kung ikaw ay diabetic. Ito ay para makita kung meron ka na nagsisimulang diabetic retinopathy kahit wala ka pang nararamdaman. Pangalawa, dapat ay gradual or dahan-dahan at hindi mabilis ang pagbaba ng iyong sugar. Hindi yung biglaang crash para maiwasan yung biglaang pagbago sa environment at maiwasan yung early worsening. At pangatlo ay dapat may regular follow-up ka lalo na sa first 3 to 6 months. So, ibig sabihin, hindi pwedeng ikaw lamang ang nag-i-inject nito sa iyo. Kailangan na monitor ka at nakikita ka regularly ng iyong doktor sa diabetes at ng iyong ophthalmologist. So, kung ikaw ay may diabetes at planong magsimula ng mga gamot na tulad ng tirzepatide, ay huwag kang matakot. Pero dapat ay alam mo rin yung mga pwedeng mangyari. So, dapat bago ka mag-take nito ay sabihin mo rin sa doktor mo kung meron ka bang mga eye problems. At kung makaranas ka ng biglaang paglabo ng paningin, ay huwag itong baliwalain at ipacheck agad ito sa ophthalmologist. At para naman sa mga kapwa ko doktor na nanonood, dito nagiging importante ang multidisciplinary care para sa pasyente. Ang ating mga endocrinologists, internists at ophthalmologists ay dapat nagsasanib puwersa at nagtutulungan. Kasi minsan ay nagpo-focus lang sa tamang pagkontrol ng sugar level at nakakalimutan ang mata. Sa totoo lang, mas gusto ko yung mga pasyente na maagang naggagamot kahit na may risk ng early transient worsening kesa naman yung mga pasyenteng dumating na sa aking clinic
na meron ng advanced na diabetic retinopathy. Dahil tandaan nyo, ang early worsening ay temporary at panandalian lamang. Pero ang damage from uncontrolled diabetes ay pwedeng maging permanent. So again, hindi kalaban dito ang gamot sa diabetes, kundi ang matagal na uncontrolled blood sugar, maling timing at kakulangan sa monitoring. Kaya ang message ko sa inyo, huwag kayong matakot sa gamutan, mas matakot kayo pag hindi kayo nagpagamot. At kung may diabetes ka or meron kang kilalang may diabetes, ay i-share mo lang ang video na ito sa kanya. Baka ito pa ang makatulong sa kanila. And that's it for today's video. Ngayon, alam mo na ang pwedeng epekto ng tirzepatide sa ating mga mata. Please don't forget to like, comment kung may mga questions or suggestions in topics, subscribe, and hit that notification bell for more medical and eye contents. Ngayon, mas may alam ka na. Ako po si Doc Doms. See you in my next video.